ay siyang umiibig sa akin. This is the condition. Mayroon ka, nandyan ang utos ng mahal na Panginoon, then you're doing it. Sinusunod mo. Ang umiibig sa akin ay iniibig ang aking Ama, at siya'y iniibig ko, at ako'y magpapahayag sa Kanya. So magmamanifest ang mahal na Panginoon if you love God. Ang sabi ng mahal na Panginoon, salamat sa pagdinig nyo. Salamat sa pakikinig nyo. Pero that's not enough. We are not just a hearer, but a doer. Amen? James 1:22, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ang inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Is this important? Yes. Hearers only listen to and know God's word, but never live in it. Alam lang niya, narinig ko yan. Salita ng mahal na Panginoon yan. Ang ganda pakinggan. Ginawa mo ba? In time. Kasi may busy pa ako eh. So, ang pagtatrabaho mo, kala mo kasi yung salvation, I accepted Christ as my personal Savior. Siya ang Diyos at Hari ng aking buhay. In mouth. Pero pag ikaw ay may problema, ang dami mong sinasabi, ba't ganun, ba't ganito, ba't ganito? Sabi ko, ano pinoproblema mo? Ang dami kong problema sa buhay, so and so. Ang hirap-hirap ng buhay ko. Buhay mo? Sabi ko, beloved brother, anong buhay meron ka pa? Di ba sinabi mo nung tinanggap mo, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos at Hari ng aking buhay. Iisa lang ang buhay natin. Kung ang nabubuhay sa iyo ang mahal na Panginoon, anong buhay ang pinangangalagaan mo? Wala. Kasi tinanggap mo nga siya bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Siya po ang lahat na ng highest authority. Bilang tao, Hari. Spiritual, Diyos. So, sino pa ang mas makapangyarihan sa binigay mong buhay? Di ba? Pinangalagaan mo sa Hari na pinakamataas at ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Amen. Our worship to God is just an expression. Sometimes, narito, ganyan, sa mga ibang gawain, tuntua sila, ganyan. Ang dami nilang ginagawa, activities and everything. It's part of worship. Sabi nila, yes, worship. Paglabas naman ng church, tapos na yung church eh. Tapos na yung worship. No. Sabi nga, our worship is just an expression. But where is your loyalty? And where is your surrender? And where is your obedience? That is how you work out your salvation. Bit mo yung mga pangangailangan mo. Di ba? Kaya sabi nga ng ating mga gulang sa mahal na Panginoon, there's mama, there's papa. Hindi basta-basta ang isang Kristiyano. Ang Kristiyano is firm. Ang Kristiyano ay totoo. Ang Kristiyano ay tapat. Ang Kristiyano ay sumusunod. Ang Kristiyano ay wala nang iniwan sa kanyang sarili. Sabi niya, obedience is usually defined as doing what one is told, yung parang willing to do. That's obedience. Ang loyalty is being steadfast in one's allegiance to a person or cause. This is called commitment. Kaya sabi nga, palagi tayong may loyalty, may obedience. Kung titingnan mo, eto bang gagawin ko to, nakakasunod ako sa mahal na Panginoon. Ang pagtinignan mo, kung hindi, tabi mo. Ako ba'y makakasunod sa mahal na Panginoon? Kung hindi, tabi mo. Paano kung meron akong magandang trabaho, pero ang tatamaan nito ay araw ng pananambahan? I surrender it. I surrender. Kasi surrender is giving up. Offering mo sa mahal na Panginoon. Hindi kawalaan mo. Baka sabihin ng mga loved ones mo na hindi naman mananampalataya, anong klase ka? Nag-aral ka, tapos binibigyan ka ng magandang hanap buhay, magandang sweldo, tatangkihan mo. Yeah? Meron po tayo, marami po tayo mga kapatiran na gano'n ang ginawa. Pag maapektuhan ang gawain ng mahal na Panginoon, meron po tayong newly graduate, an engineer from a prestigious school. Tinawagan siya ng isang magagandang kumpanya. Acquire member siya. Natatamaan ng Wednesday, Friday, and Sunday. Pero ang ganda-ganda ng sweldo niya.
Sinabi magkano gusto mo. First, yeah. Okay. Ang benepisyo. Ito. Okay. O, tapos sabi niya, day off. Pwedeng day off mo, sabi niya, Monday. At saka Thursday. Sabi niya gano'n, I want Sunday. I want Friday and Wednesday. Sabi niya, hindi po pwede yan. Hindi yung term mo. Sabi niya, hindi po eh. Kasi dito, tinanggap niyo ako bilang empleyado. Pero may tungkulin ako sa mahal na Panginoon bilang mga awit. Alam niyo, they make the best decision in their lives. Alam niyo bakit? Kasi if you put yourself at the middle, this is our loving God, this is your career. Ikaw na nasa gitna, unahin mo yung career mo. Our loving God will never follow you. Pag narito ka, inuna mo mahal na Panginoon, everything will follow and overtake you. Tinitignan ng mahal na Panginoon kung kaanong pagmamahal at committed tayo sa mahal na Panginoon. Sabi niya, ganyan pa kayo magmahal sa mahal na Panginoon? Ang tanong ko, mababa ang aming pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ng mahal na Panginoon ay abundant. Hindi namin pwedeng i-overlove. Hindi namin pwedeng to love more ang mahal na Panginoon because He loves us first. Pag sinabing may loyalty, may surrender, may obedience, our loving God is giving up our purpose in task. Meron tayong gagawin. May mandate. Kasi ito yung work. Hindi lang talaga tayo naligtas. Kailangan mo na magtrabaho. Ito, iniisa-isa natin. Kasi tignan natin ngayon kung nandun tayo, pumapasok tayo sa pagtatrabaho. And sooner or later, makikita natin, nandun na ba ako sa pagtatrabaho? Meron na ba akong nagawa? Am I ready for the kingdom of God? Kasi imagine, sinabi nga sa John 3:3, Verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see. Yung sinasabi doon, a born again is to know. Malaman mo lang ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Pero that's not enough. Just to see the goodness of God. Yun pa lang. Sa 3:5, sabi nga gano'n, Verily, verily, I say unto you, a man unless is baptized in water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. Papasok na. Baptism is one. Baptism is the baptism in water. Yun. Nagawa na natin yun. Yung baptism in spirit. Is it the speaking in tongues? Partly, yeah. Pero sabi, ano bang espiritu meron ng mahal na Panginoon? Nandun na ba tayo? Tayo ba nabubuhay sa 9 fruit of the Holy Spirit? You have to mark it down. Yung 9. Sa araw-araw, ano nagagawa ko? Sa araw-araw, do I conquer myself? Nalampasan ko na ba ang aking pagkatao? Ang laman na pagkatao? Because the moment I accept our dearest Heavenly Father, our dearest Jesus, hindi na ako nabubuhay sa laman. Nabubuhay na ako sa Espiritu. Kasi kung ikaw ay nabubuhay sa laman, you cannot function the 9 fruit of the Holy Spirit. It will never happen. Kasi mas matimbang sa'yo. Our mandate from our loving God is to be an extension. So, dapat pala, ang gagawin natin, halos pareho na tayo ng mahal na Panginoon. Kasi alam natin ang gusto ng mahal na Panginoon. Then, kung tayo ay anak ng mahal na Panginoon, dapat alam natin ang gagawin natin. You are the extension of God's wisdom. You are the extension of God's power. You are the extension of God's glory. Yung wisdom, tinatanong kayo, tulad ng mga kapitbahay naman natin na hindi safe, makikita nila, bakit yung kapitbahay natin na gano'n? Wala naman sila ganong property, wala sila ganong kabuhayan, pero they're really so happy. Ba't tayo parang ganda-ganda na ng bahay natin, ba't malungkot pa tayo? Ba't palagi tayo nag-iiyakan? Sila hindi. Then tinatanong nila, bakit ba kayo ganyan? Ano meron kayo? There is one good example. Nung araw, nag-uumpisa pa lang ating panalagawain, ang mami, siguro at least, I think mga 4 pa lang sila ng mga anak. Ang kanilang tinitiran, inuupahang bahay, may mga makapal na kurtina. Palaging sarado yun kasi hahayo, may gawain, ganyan. Kaya, the purpose, kaya makapal ang kurtina nun, kasi walang laman.
Walang laman. Pero ayaw naman ng dearest honorable pastor, dearest assistant pastor, nakaawaan sila. So makapal. Pero it so happened one day na parang nagkaroon ng awang. May isang, siguro yung tao na ususero, tinignan niya, sinilip niya. Tapos pagdating ng dearest mama, sabi niya, ikaw kaya pala ang kapal-kapal ng kurtina mo, ang gaganda pala ng gamit niyo sa loob. Sabi ng dearest mama, hindi ko makikibo, dearest mama. Sa loob, wala naman kaming gamit. Ang gaganda, pati ng mga mebles yung gaganda ng mga kasangkapan nyo. Kita nyo, hindi kayo ilalagay ng ating pinakamamahal pa nun sa kahihiyan. It's always, i-excel kayo ng mahal pa nun because you put your trust in Him. Di ba? Kaya sabi nga, hindi tayo nalulungkot. Kaya kung ikaw man ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa mahal pa nun, kung ikaw may gumagawa sa ubasan ng mahal pa nun, you will never be, para bang ikaw ay magkakaroon ng kawalaan. Pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, tumanggap ka sa mahal pa nun, we make ourselves identity with God. John 15:5. I am the vine, you are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. So, ang in-identify pala ng mahalapin nun, hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Ako nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ako nagbibigay sa iyo ng lahat ng bagay, huwag ka nga alis. Dahil pag ikaw'y umalis, at ikaw'y naputol sa aking sanga, ikaw ay parang itatapon lang, walang silbi, nabubulok. Kita nyo, sabi nga ng mahalapin nun, dito ka. Pinakikilala ng mahalapin ng importansya na huwag tayong ihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi natin isipin yun sa araw-araw natin. May hiwalay ba ako sa mahalapin nun? In my decisions, sa aking ginagawa, sa pang-araw-araw kong buhay, ako ba'y nakakabit ba doon sa puno? Or because of sometimes of my, instinct lang na gusto ko lang, humihiwalay ako. Sabi nga, huwag niyong i-dare. Kasi without God, we are nothing. Walang mangyayari po sa inyo. Sabi ng mahalapin, kaya ang in-specify ng mahalapin, huwag mo nang gawin. Kasi kung wala ako, wala kang magagawa. Ganon tayong kamahal ng Panginoon. Nagkasala na nga, niligtas ng mahal na Panginoon. Ngayon, unti-unti na tinuturo ng mahal na Panginoon. Tulad nung una, si Adan at si Eva, nilalang lang. At sinabi lang, ito. Pero hindi ni-emphasize kung bakit huwag mong kakanin. So ngayon, ang mahal na Panginoon, because of tayo, the bagong anak ng mahal na Panginoon, iniingatan tayo step by step. Kaya nga, ang ating paglakad, it is a journey. A journey before we enter the kingdom of God. Yung identity natin, tayo ay sanga ng puno. Ano naman ang function natin? Anong function natin sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Pakibasa po ang Matthew 5:13 at Matthew 5:16. Dito po sa aklat ng Matthew Kapitulo 5, versikulo 14. At dito sa 13. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang papaalat? Wala nang ano pa. Wala nang ano pa. Walang ano pa mga kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at tiyurakan ng mga tao. Sa 5:16 po. Dito po sa 16, dito po sa aklat ng Matthew Kapitulo 5, versikulo 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at kanyang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Yung pala tungkulin natin, we are the big difference. Tayo po, pag sinabing madilim,
dala natin ang liwanag. Kung mahirap, dala natin ang kaginhawaan. Never in our lives, sa isang totoong Kristiyano, na pag sinabi mong fasting tayo or meron tayong mga gagawin, ang sasabihin ng Kristiyano ay umaangal kagad. Pero sabi nga dito, if you're the salt and the light of the world, pag ikaw ay inutusan o para magkaroon ka ng kaibahan, kailangan mong sumunod. The salt serves as a pampreserve. Kinuha ka ng mahal na Panginoon. Bilang makasalanan, ginagawa ka ngayon, banal. Kaya ka sinabing ikaw ay ang asin ng sanglibutang ito because you are being preserved. Na hindi ka pwedeng galawin, hindi ka pwede dapat magbago. Kasi pag nawala sa'yo ang alat ng asin, parang wala ka ng silbi, parang inaapa ka lang ng tao. Tayo, bilang tayo yung mga anak ng mahal na Panginoon, totoong Kristiyano, walking or working for our salvation, iniingatan natin huwag mawala ang alat ng asin. At palagi tayong sinasabing ilaw ng sanlibutan. Amen. Kaya nga 'di ba, sabi ni Pablo, pag may nagtatalong magkakapatiran, huwag kayong pumunta sa husgado. Sabi ni Pablo, dadalhin nyo ang inyong pag hindi pagkakaunawaan sa taong walang kaalaman at walang liwanag. Sila ang maghuhusga sa inyo? Huwag naman. Ikaw na may liwanag at anak ng mahal na Panginoon, nasa sa inyo na ang pagkasundo. Kayo nagkakaintindihan. Huwag yung dadalhin. Pero sabi nga, pag kayo hindi nagkakaintindihan, you talk. Pag-usap kayo. Ang salita ay very powerful. Hindi po, sabi nga, pag may nagkakatalo-talo, hindi kayo nag-uusap, lalo kayo magkakatalo-talo. Pag-usapan nyo. And be civil pag nag-uusap kayo. Kasi it is not what you want, it's not what they want. It's what we need. Kung ano yung dapat sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto mo at gusto mo. Kasi tayo lahat sumusunod sa mahal na Panginoon. Amen. Every time you see loyalty, every time you see surrender, and every time you see obedience, you will always see power. Amen. You will always see results. You cannot see power without loyalty, surrender, and obedience. Anong sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor? Maging tapat ka sa mahal na Panginoon. Hindi kita iiwan. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi kita iiwan o pababayaan. Binigyan tayo ng kapangyarihan power para, sabi nga dito sa Mark 16:17-8, at kalakip ng mga tandang ito sa mga nagsisipalataya, mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Hindi kayang gawin ng ordinaryo yan. They have no power. Pero because if you surrender yourself and you've been loyal and obedient sa mahal na Panginoon, I give you power. Kasi tapat ka sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. At magsasalita sila ng bagong wika. Yung wika, hindi itong, ang wikang sinasabi, yung kabutihan sa bawat isa. Yung palaging may pag-unawa. Yung palaging may mararamdaman kang pagmamahal. Hindi pag merong nagsalita sa'yo, hindi mo kagad kukontrahin, pakinggan mo siya. Kailangan ka niya. Gusto niyang makinig ka. Gusto niya ng tamang sagot. Ang alam niya nagbibigay ng tamang sagot ay ang galing sa mga anak ng mahal na Panginoon. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung sila'y magsisiinom ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Mga minamahal, marami tayong mahal na mga kapatid na nagpatotoo na rito. At sabi nga, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Tayo, we can do that personally, di ba? Pero sabi nga, paano natin papakita sa kanila na ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay nasa atin? Paano makakarating sa bawat isa na ang mahal na Panginoon ay nasa sa atin? Ang sabi dito sa Acts 22:15, for thou shalt be a witness. Kailangan kayong maging saksi. Hindi basta-basta pwede sa atin na sinasabi natin na, oh, anak ako ng mahal na Panginoon. Oh, anak ka ng mahal na Panginoon. Ilang tao inutangan mo? Yan ba anak ng mahal na Panginoon? No.
pag ikaw, tulad nung araw, nung ating marami po tayong mga co-workers nung araw, sila from all walks of life, tinawag ng mahal na Panginoon. Pag tinuruan magbihis, tinuruan lumakad ayon sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ayon sa pagtitiwala ng mahal na Panginoon, pag lumalabas sila, sasabihin sa kanila, siguro ang dami mong pera. Ang ganda-ganda ng damit mo, nakakurbata ka pa, okay, nakabarong ka. Ang ganda-ganda, siguro dami mong pera. Sabi niya, wala eh. Pero mayaman ang aking Diyos sa pinaglilingkuran. Meron pa nga na tayo, matured, pero sabi niya, wag daw siyang gagayahin. Every now and then, pag ang ating ginagalang na mahal na pastor ang nagsasalita, kinokontra niya. Ang sabi ng dearest honorable pastor, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng mga gawain sa Araneta, sa Luneta, sa malalaking lugar. Ang sabi ng mahal na kapatid natin, Luneta, Araneta, nasa ilalim nga tayo ng kumot. Yeah. Tapos sabi pa ng dearest Papa, magkakaroon tayo ng mga maraming sasakyan. Lahat tayo halos magkakaroon ng sasakyan. Sabi na naman ng mahal na kapatid, sasakyan. Nakikiusap nga tayong sumakay. Wala tayong pamasahe. Pero alam nyo, mga minamahal, yung kapatiran na yun, may edad na talaga siya. Pumupunta siya sa lahat ng mga outreaches para magpatotoo. Ang sinasabi niya, huwag niyo akong gagayahin. Dahil ako, pinagdudahan kung totoong propeta ng Diyos. Ang akala ko pag nagsalita, ang nilangisan ng mahal na Panginoon, akala ko nung araw, hindi mangyayari. Pero sabi niya, huwag niyo akong gagayahin. Dahil lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos, nagkakatotoo. Nagkakatotoo. Ang sabi pa ng dearest Papa, darating ang panahon, ang mahal na mga kapatiran, pati ang ating mga beloved co-workers, hindi peso ang kanila magiging blessing. Ang inumpisahan, alam ko may mga datihan dito na baka inabot nyo yung pinag-umpisahan ng banal na gawain. Alam nyo, walang pupunta rin doon sa banal na gawain ng pioneering na may sasakyan. Lahat naglalakad. Lahat naglalakad. Tumakbo panahon. Minsan may pumasok na tricycle. May bumabang kapatiran. Lahat sila nakatingin, may tricycle. Pagbaba, may nagbayad. May nagbabayad na. May pinagpapala na. Yung unang bahagi ng gawain ang sinusubok ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Pilit silang nilinis ng mahal na Panginoon. Pinakita ng mahal na Panginoon na wala kang aasahan sa iyong sarili. Ang aasahan mo ang aking kapangyarihan. Kaya nga sabi nga, total surrender. Loyalty, obedience. Yun ang ginawa ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. And the rest is history. Yung mga kapatiran ngayon pinagpapala. Minsan may pumupunta, Brother June, yung lugar namin, hindi pinagpapala eh. Sabi mga kapatiran, hindi nagtatapat. May mga kapatiran hindi nagtatapat. Sabi niya, sinusubok sila. Sabi ko, bakit yun ang iniisip mo? Sila sinusubok. Ba't di mo isipin na ikaw ang sinusubok? Pag yung kapatiran, siya lamang ang hindi nagtatapat, ibig sabihin, siya ang sinusubok. Pero kung karamihan ay hindi nagtatapat, ikaw ang sinusubok. So sabi ko, bakit hindi mo ibalik ang pananaw ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa paghahawak ng gawain? Hindi ko nakita ang ating kagalang-galang na mahal na pastor na nagreklamo, na kulang ang blessing, kulang ang ganito. Yung una nga, yung ating mga beloved co-workers pupuri sa parte na to. Nagpupuri. Makikita, umpisa, 7 o'clock, puri. Alas 12 na, puri. Nung mga 1 o'clock, nakatingin na sila doon sa kusina. Hindi pa rin umuusok. Puri. Ibig sabihin, pag hindi umuusok, walang pagkain. Fasting. Pero pag nakita mong, nagpupuri. Nakita nila, may namalengke na. Mas mabilis ang puri. Mas mabilis ang puri. Pero alam niyo mga minamahal, ang daming himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Meron pang isang nangyari sa pastoral din. Lumapit yung isang matured na trainee worker.
Sabi sa dearest mama, sabi niya, Mama dear, grabe na Mama dear, wala na po tayong bigas. Ay, wala po tayong ulam. O di bigas, kahit maglugaw, wala rin po tayong bigas. Sabihin ko sa sweetheart, so sinabi sa dearest papa, pagbalik, o sabihin, diretsong puri. 3 o'clock. Di nagsabi yung ating kapatid na walang kanin, ay walang bigas at ulam. Sabihin natin mga 12 o 1 o'clock. 3 o'clock. Pupuri. May yung nandun po sa receiving, pumasok. Mahal na pastor, may naghahanap po. Ano yun? Meron daw pong ibibigay. O tanongin mo, di ba? Di pinalabas yung ano. Alam niyo ano yung dumating? 30 sacks of rice. Hindi lang basta bigas, may kasamang ulam. Ngayon tayo, tignan yung bawat sarili nyo. Kayo ba hindi kayo pinagpapala ng mahal na Panginoon? Kayo ba hindi pinag-iingatan ng mahal na Panginoon? Hindi naging sinungaling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mula sa panahon ng ating mga magulang, hanggang sa mga oras na to, at sa mga panahon pang darating, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, takal, siksik, liglig, umaapaw. Magagawa ba natin lahat ng pagtitiis? Opo, kayang-kaya natin gumawa. Kasi sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Paano mong sasabihin, I can do all things through Christ who strengthened me? Paano kung mababa ang pananampalataya mo? Kaya nga sabi po natin, the anniversary, kailangan natin anniversary. Kasi may mga panahon tayo magbigay ng ganitong pagkikipag-usap. Meron tayong panahon magsama-sama. May panahon tayo mapakinggan ng mga bawat patotoo. Dito lumalago ang ating pananampalataya. Kailangan po natin na magkaroon tayo ng totoong pagkakapagkaisa. Kung meron kaya tayong suportahan natin. Kung kailangan nandun tayo. Kasi ang ating ginagawa for God's glory. Amen. Pero isa lang bagay ang gusto rin namin paalala sa inyo. Meron po tayong mga ginamit ang mahal na Panginoon. Ginamit po ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi po tayo kaano-ano. Hindi rin ako kaano-ano. Ang akala ko sa sarili ko nun, may yabang po ako eh. Natapos ako, maganda posisyon ko, magaan ang buhay ko. Akala ko pag sige ako, walang problema. Ba't dumating sa buhay ko na tinawag ako ng mahal na Panginoon? And I've been so blessed kasi naging parte ako ng pamilya ng ating minamahal, ginagalang mahal pastor. Ang unang sabi sa akin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, especially dearest Papa, for me to stop working. Nag-isip ako. Ang alam ko, ang bawat nag-aasawa, nagtatrabaho. Pero sabi, huminto ka na sa pagtatrabaho. So, wala akong magagawa. Punta ako sa office. Punta ako dun sa station manager ng Channel 4. Sabi ko kay Mr. Limcao ko, Sir, nagre-resign ako. Tinignan niya ako. Di ba, kakakasal mo lang? Opo. Baka gusto mo ibig sabihin magkaroon ka ng trabaho. Hindi po, magre-resign po ako. Ngayon ko nakakita ng tao nag-asawa, nag-resign. Then, tinatanong ko sa dearest mama, sabi ko, Ma, bakit po kaya ako pinaghinto ng dearest papa sa pagtatrabaho? Sabi niya, Nak, dadating ang panahon kakausapin ka. Ang ginawa ko, sumunod lang ako. Nag-resign ako, puri, ganyan. Tapos one time, pinausap ako ng dearest papa. The reason why kita pinahinto, kasi ikaw, galing ka sa labas. Hindi ka pwedeng mabuhay pa rin sa labas. Kailangan makita mo ang bagong mundo at makilala mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo mga minamahal, sa pagsunod may pagpapala. Years na nagdaan, sabi ko, kung ako pala ay nagtatrabaho sa labas, magkakaroon lang ako ng malaking problema. Pero dito, nung hindi ako lumabas, nakilala ko mahal na Panginoon, walang problema.
Dahil nakikita namin na ang ating mahal na Panginoon ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi nga dito sa 1 Thessalonians 5:12-13, para ating parangalan, sabi, we beseech you, brethren, tayo, to know them, yung mga taong nagpagal, which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, to esteem them very highly in love, for their work's sake, and peace be among yourselves. Ibig sabihin, bigay natin ang paggalang natin sa ating minamahal, kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. And finally, sabi dito, 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Remember, 1 Thessalonians 5:24, faithful is that called you, who also will do it. Amen. Dalawang verse na lang po. 2 Thessalonians 2:1-3. And now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. Ang ating pinapakausap lang is this: huwag po tayo sanang bumalik sa ating buhay. Kung anong niyakap natin na pagtiwala, pagmamahal, at pagsamba, at pagluwalhati sa mahal na Panginoon, sana ito pagpatuloy natin. Sabi nga dito sa Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. So mga minamahal, kung tayo pala'y piniperfecto ng mahal na Panginoon, at gusto ng mahal na Panginoon to be Christ-like, ayaw ng mahal na Panginoon na tayo mapahamak. Kung yung sa una, sa creation, nagkaroon ng failure ang tao dahil hindi sa pagsunod, dito sa ating pagkaligtas, sinisigurado ng mahal na Panginoon na wag na tayong mawala. Sabi nga, kaya nga, work out your salvation with fear and trembling. Hindi dahil ang Diyos natin ay malupit. Ang ayaw lang natin, mahiwalay ulit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag tayo nahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, this great promise mawawala. This is a very great, great verse na nasa puso ko talaga. Yung Psalms 23:6. Sabi rito, surely, goodness and mercy shall follow you. Hindi masama ang susunod sa'yo. Hindi problema ang susunod sa'yo. Hindi kung anong bagay ang susunod sa'yo. Ang sabi, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Ha? May problema ka? Puntahan mo, mahal na Panginoon. Meron ka kabigatan? Puntahan mo, mahal na Panginoon. Meron ka karamdaman? Puntahan mo, mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Itong pinakamasarap na sinabi ng mahal na Panginoon, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kung aalalahanin natin ang mga bagay kung saan tayo galing, at kung ipinapakita ng mahal na Panginoon kung saan tayo pupunta, anong panahon para umawalay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Anong dahilan para tayo manglupaypay? Anong dahilan para hindi natin sampain ang pinakamamahal na Panginoon? Ano ang dahilan kung para pa tayo lumayo sa presensya ng mahal na Panginoon? Merong isang awitin. Itong awitin na to, bigla na lang pumasok. It's a short, ang kanyang mga lyrics. Ang title nito is, It's Good to Remember. Ang sarap alalahanin.
ang kabutihan ng mahal ng Panginoon. Ang sarap palalahanin. Ang kagalingan binigay ng mahal ng Panginoon. Hindi natin makikita to kung hindi natin pagtatrabaho ang ating kaligtasan. Hindi natin makikita to at madadama ang pag-ibig ng mahal ng Panginoon kung tayo hindi susunod sa mahal ng Panginoon. Ang sabi ng mahal ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa akin at hindi kita papabayaan. Ikaw, ako, ang Diyos na nagmamahal sa iyo.